So for this vlog guys, ay tatalikayin natin bakit nga ba binabaha ang lalawigan ng Pampanga at ano ang kinalaman ng mga palayan sa mga nagraramihang tila ba palaisdaan na punong-puno ng tubig dito sa lalawigan ng Pampanga. At dito nga guys, i-update din natin kung ano na nga ba ang status ng baha na dinulot ng habagat dito sa lalawigan ng Pampanga. So tara guys, muli natin balikan ang lalawigan ng Pampanga. So nandito ngayon tayo sa ano guys, Balukok, Abalit, Pampanga. Ito yung boundary ng Pulilan at ng Abalit, Pampanga. Kita ako dito guys. Tingnan nyo. Ayan o. Ang laki. Janitor fish guys. Grabe, ang laki. Naimbig na pala ng janitor fish yung dito sa Pampanga. Yan. Ngayon lang ako nakakita ng janitor fish na buhay. Grabe oh. Buhay pa nyo, tingnan nyo. Hindi nga ba. Ito yung ibang nakukuha guys oh. Tilapia ba to? Tilapia. Alilit pa. Ayan o. Tapos nandito yung iba. Ayan guys o. Mga nakatakas sa sa pispan nung bumaha. Dami na dito sa ilog ng ano. Anong ilog to? Balukok. Dito sa Balukok. Balukok River. Grabe o. Andun si Manong o. Yan yung nakakuha ng guys, ng janitor fish dito. Nakarating na pala yung janitor fish dito. Dati sa Marikina lang yung nakikita eh. So nandito tayo ngayon sa Balukok, Abalit, Pampanga guys. Yung nakikita yung mga to, itong palayan na to, ito na lang yung ilan natitirang palayan dito sa Pampanga. Majority kasi ng palayan ng Pampanga guys, lalo na dun sa sa part ng Abalit, dun sa kabila ng ng MacArthur Highway. Dun sa kabila ng MacArthur Highway guys, doon kasi sa guys, sa kabila ng MacArthur Highway, binabaha na yun doon. Hindi mo na makikita yung ganitong palayan. Totally submerged na siya. Yung iba doon, na-reclaim na. Kaya hindi talaga pumayag yung yung mga kababayan nating hukbalahap nung nag-propose ng water impounding facility dun sa Candaba. Kasi ilan na kasi yung nila yung natitirang palayan dito. Welcome Kansinala.
Alam ko guys, ito yung ano papunta dun sa sa ginagawang tulay. Patagos ng Pampanga River. Itong area na pala na to guys, nung panahon ng bagat, inabot daw to ng baha, hindi rin passable daw to nung nakaraan. Hindi rin kasi ako dumaan dito nun, dumiretso ako ng MacArthur Highway. Buti nakatagos pa ako. So ito na yung guys, Apalit Bypass Road. Ito yung yung kinalalagyan ng Apalit Bypass Road guys, Candaba Swamp mismo. Ito na yung Candaba Viaduct ng NLEX. Ayan. Ito yung daan na galing na guys, ng Pulilan patagos ng Apalit, na hindi mo na kailangan dumaan dun sa MacArthur Highway. Yun paliparan natin yan. Wait lang. Temporary road close. May nagpumilit pa rin pumasok na trailer. Ayan, nabalaw tuloy dito. Ayan ang lambot ng gilid niyan. Grabe nabalaw. Gawa na pala yung daan dito guys. Yung nakaraan hindi pa ako nakadaan dito. Grabe upuan nila. Komportable Ayan mo yung ginagawang PNSR. Yan. Ito yung Pampanga River. Kaya gagaling po na yan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Ang katubigan niyan, nagagaling pa ng Tinggalan. Bali na pagkarami pong yan. Napakaraming ilog na connected dyan. Pangunahin na nakakonekta dyan yung Talavera River na galing naman ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Labi River doon sa Bungabon, Nueva Ecija. Pantabangan River sa may Pantabangan. Sumakbaw River doon sa Minalungaw National Park, nagaling din naman ng Doña Remedios Trinidad yung katubigan. Bukod doon, napakarami pa guys. Kukonekta din kalaunan yung yung Angat River dyan. Dahil pa rin tubig dito. Is papunta ng Macabebe, Masantol, Pampanga. Kumustahin natin yung kalsada dito. Ito yung dating palengke Hindi ko alam kung ano yung tatayo dyan. Isa sa mga dahilan kung bakit guys, kung bakit nalulubog ang Apalit, Pampanga, yung tinatawag nilang liquefaction. Yun yung
proseso ng kalikasan na pag sobrang dami yung in-extract na tubig galing sa ilalim ng tubig, yun yung nangyayari, lumulubog yung lupa dito sa sa Macabebe, Santol, Pampanga guys. Grabe yung yung status ngayon dito. Kung dati 1 inch per year lang yung yung nilulubog ng lupa sa sobrang dami nilang in-extract na tubig. Wala kasi dito guys, water supplier dito. Wala silang pinagkukuhanan dito, so wala silang choice kundi magdig ng deep well. Karamihan dito ng kabahayan ginagamit nila water pump. So sobrang dami na in-extract nilang tubig, lumulubog na yung yung kalupaan. Etong 2025, ito yung pinakamalala kasi umabot na daw ng base sa pag-aaral nila, 4 inches per year na. Nakakalarma na, di ba? Magmula kasi ng guys, nung dumami yung trabahador ng PNSR dito, syempre dumami rin yung demand ng tubig dito. So ganun talaga yung nangyayari dito guys. Samantalang yung yung katubigan na galing ng Pampanga, na dapat yun na lang yung pinakikinabangan nila, hindi nila mapakinabangan kasi nga walang dam dun sa taas ng bundok. Ang meron lang dam dito guys, Angat Dam dun sa Bulacan, dun sa Remedios, Trinidad. Tapos Pantabangan Dam dun sa Pantabangan naman. Meron dun sa sa Gabaldon, Nueva Ecija. Kaso lang yun, mini dam lang yun nandun. Akala ko dati talagang dam yung ginagawa nila doon, hindi pala. Tapos sumama pa yung yung pagkasira ng Bustos Dam. Lalong dumami yung tubig dito. Yung kabila naman sa may Florida Blanca, yung dike doon nasira din. Yung kasagsagan ng guys, ng Habagat, hindi ako makakasok dito kasi sobrang lalim talaga dito. Ginagamit nila dito yung dump truck na para maghatid ng mga tao. Ganun kalalim. Ayan By the way guys, yung mga bahay dito, meron dito yung buong palabag ng bahay nila talagang lubog na. Ito na yung PNSR try natin mamayang paliwaran yan. Pero mas malala dun sa Macabebe, Santol, kasi nga dun talaga lumubog ng gusto. Doon wala ka na makikitang original na bahay doon, kasi karamihan doon pangalawang palapag na yun nakalitaw. Tapos yung iba nag-advance na rin, ginagawa na nila mas mataas sa kalsada yung yung bahay nila. Ito yung kanilang hardware konting-konti na lang daw, akit na dun dito daw sa harapan nila, lampas tuhod. So negative talaga madaanan ng motor yun nun. Ang problema pa kasi dito sa sa Pampanga guys, kasi nga ang pumapasok na tubig dito, hindi lang tubig tabang, din tubig galat. Every time na nag-high tide, yan, tumataas yung tubig. Isa din yun sa mga problema nila, high tide. Sa kaya isa pa sa mga problema dito guys, yung mga sapa nila dito nangawala na. Naubos na. Try nga natin puntahan yun para makita nyo yung dating palayan dati. Sige. Wala, malalim.
Putik na yun, malalim pa rin eh oh. So ayan guys oh, meron pa rin natitira dito. Yan, ito yung pinakamalalim na part dati. Actually ito yung ano eh, ito yung lumang daan na dati. Inakit yung ano eh, tinaasan yung kalsada, pero inabot pa rin. Yan. Hindi na ako dediretso dyan kasi mas malalim pa dun eh. Kabisado ko yung kabila dun. Hindi yung nawawala ng tubig buong taon. Na PNSR guys oh. Ang problema dito talaga guys, yung mga kakulangan ng ano, makuha na ng malinis na tubig. Kaya napipilitan silang gumamit ng deep well. Kaya yun, ano, ang laki na ng ano eh, binagsak ng lupa dito. Kaya wala silang choice kundi taasan ng taasan. Isa pa to sa ano, nagpadagdag talaga yan. Kasi ito, majority kasi ng ano, ng project na to, nireclaim na nila yan para tumaas yung lupa. Ang solusyon talaga dito guys, ano eh, magtayo ng dam doon sa mga kabundukan, additional na dam. Kasi ano na eh, 3 dekada na. Panahon pa na ano si ng Marcos Senior nung naglagay ng dam dito sa Region 3. Bali yung Angat Dam sa yung Pantabangan Dam. Magmula nun, wala na nang nadagdag. Wala nang nadagdag, tapos dumadami yung populasyon dito. Dumadami yung paggamit ng ano ng tubig. Dumadami yung demand ng tubig. Kaya ganon. Ito, inayos na nila to. Nung panahon ng habagat to, talagang bako-bako to. Ang daming na-aksidente dito. Kasi nga, imagine nyo, nakalubog yan sa, ano, sa tubig. Hindi mo makikita yung ano, yung daan. Wala ka talagang chance para makaiwas dun sa ano, malalalim na part ng lubak. Dagdag pa natin yung ano, mga pasaway na congressman na hindi ginamit yung ano, hindi ginamit yung pondo para sa flood control project. Kung saan napunta yun. Ayan yun oh. Ito yung mga remnants ng ano, ng baha dito guys. Meron pa rin natitira. 3 linggo na nakakalipas, meron pa rin. Ito part na to, malalim to talaga. Nung panahon na bagat. Bale ano lang to, tinambakan nila. Malamang sa malamang ganito din yung ginawa dun sa ano, MacArthur Highway yan. So ito na yung ano guys oh, Jumbo Genera. Paglagpas dito dati guys, binaba na dito. Tapos napakaraming tumitirik dito. Ginawa na pala ito dito guys oh. Ayan. May bago silang tambak dito. Oh, tinaasan na. Dati napakalalim nito. Nagawa na pala. Ito yung update dito sa ano, sa MacArthur Highway ngayon guys. August 12 2025. Tingnan natin kung makakalusot na tayo patagos ng ano, San Fernando, dire-diretso. Pero tingin ko okay na to eh. Tapos dito banda guys, baha din dito dati. Kasi nga mas bababa to. Ayun oh. Oh, di ba? May rampa. Kapiraso na lang 'to, hindi pa rin tinapos na ano. DPWH. Dating ano guys, oh, yung pangalawang malalim dati dito. Inayos na pala nila. Ito yung tapat ng ano, ng bus station ng Victory Liner. Ayun oh, tinambakan na. Dito malalim din dati guys eh. Ayun oh.
Tapos itong kalsadang to guys, punong-puno ng ano, tubig dati to. Ngayon tuyo na. Akala ko dadaan pa ako ng ano ng dike ulit. Buti na lang ano, okay na. Ito yung tapat ng ano guys, oh. Camela Florenza. Meron pa rin tubig. Oh, di ba? Yan. Camela Florenza. Yung mga nakikita nyo yun guys, dating palayan yan. Pero ano na, nagbistula na siyang palaisdaan. Actually majority ng ano, ng Kalooban dito, magmula kasi nung pumutok yung pinatubo nung 1995. Nalubog na yun ang Pampanga sa Lahar. Speaking of Lahar guys, dito sa ano, sa Pampanga, ito may natitira pa dito. Tulaok. Ito rin yung dating ano isa rin sa ano, pinakamalalim na part dito. Tulaok. Tapos yung tulay dun sa may NLEX guys, hindi pa rin yung natatapos. Dagdag pa sakit. Sa Caltex guys, ito yung ano, papunta ng NLEX. Mataas na pala to dito. Ito lang pala yung ano, ibinaha dati. Grabe. O, diba? Umulan na naman. Patay tayo dyan, may bagyo pa naman guys. Si Bagyong Goryo. Baka balikan na naman sila dito dyan. Patay ako dito ha. Ito yung ano guys, oh, Santa Maria Elementary School. Kung titignan nyo guys, meron pa rin natitirang tubig dito. Nung habagat, hindi yan mapuntahan sa lalim ng baha. Ito yung ano guys, oh, mga heavy equipment ng PNSR. Yan. Dito sa Binaling, Pampanga. Bayan po ni Marcoleta. Sabi ni ano, Senador Marcoleta, meron daw pala yan dito. Sabi niya. Pero pagkakalam ko dito guys, wala na natitirang ano dito eh, palayan dito. Yung mga dating palayan, naging ano na, palaisdaan na siya. Ba't may nakalagay? Temporary bridge closure. Para lang sa ano, sa mga heavy trucks, mga light vehicles pwede. Kasi nga nadamage siguro to guys eh, nung ano, panahon ng habagat. Ayan oh. O diba? May tama na pala yung ano, tulay na to. Kailangan na ng budget. O nandiyan dyan na yung mga ano guys, oh, palaisdaan. Ito yung mga natitirang baha dito guys, oh. So tataasan na nila yung ano dito guys, yung kanal. Isa kasi yan sa mga problema kung bakit nagkakabaha dito sa Pampanga guys eh. Yung kanal kasi dito hindi nakakonekta sa mga ilog nila. So
stagnant yung water. Ito yung ilog, oh. Di ba? Hindi nakakonekta yung, yung kanal nila. Paano pupunta yung tubig dyan? Nakikita yung tubig dito, guys. Yan yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Yan, dating palayan yan. Pero lumubog na sa tubig. Tapos nilagyan na nila establishment sa sa taas. Ayun, oh. Yan. Poultry na ang nilagay nila. Bukod dun sa palaisdahan. Kilala kasi ako minaling, guys, pagdating sa itlog, saka manok. Tapos dito, guys, ito na yung banda rin ng Minalin at ng Macabebe, Pampanga. Yun, oh. Ito na yung Talaksan, guys, oh. Oh. Teka lang, tingnan natin to. Ang dami na may wheat dito. Yan. Yun, oh. Bukod sa mamimingwit dito, guys, meron din yung mga namamaril dito. Namamaril ng tilapia. Ayun, oh. Itong kalsada na to, guys, inabot to ng ng baha nung nakaraan. Tingnan nyo yung bahay. Di ba kalahati na lang? Yung iba talagang hanggang bubong, nakakalubog na. Literal na nakalubog na sa lahat ng baha. Ayun yung kabila. Ito yung kabila, guys, oh. Yan, mababa dito, eh. Pero mas mababa to dati. Ito kasi na, eh. Ito bagong tambak lang to, guys. Wala pang isang buwan nakakaraan. Buti natambakan to bago dumating yung habagat. Yan yung nakikita nyo yan. Hindi yan talaga palaisdahan dati. Palayan yan. Talaksan, Macabebe, Pampanga. Ngayon lang sila nakaginawa dito is na ng kalsada. Dati talagang literal na baha to. Ayun, oh. May natitira pa. Oh, di ba? Mayroon pa nga doon, ah. Oh. Ngayon lang sila nakatikim ng ginawa dito, guys. Ang tagal na ng panahon yan. Bale, pagkatapos nito, guys, tatambakan pa ulit ng ng lahar. Then sesementohin. Ayan, oh. Grabe, no. Ayun, oh. Ayun yung tangke nila, guys, oh. Yan. Ganyan yung ginagawa nila, pagkuha ng tubig para meron silang malinis na tubig na magagamit. Para na sa isang komunidad dito, yung lahat na sila. Pag nasira yon, wala kayong tubig, lahat. Ang putik na dyan na. Oh. Ang putik na dyan. Grabe, oh. Ang putik na. Ang nakukuha nila ditong isda, guys, tilapia sa kabangos. Yung mga nakakatakas ng sa mga bispan.
Nung nagdi-deliver pa ako dito ng ano guys, ng siblings. Ano yung siblings na ano, ng tilapia sa Kabangos. Nagagaling pa ng Cagayan yan. Bali ang transportation lang talaga dati dito guys, ano lang, yung bangka. Yung bangka na walang katig. Lately lang naman ano, nagkaroon ng mga daan dito guys eh. Itong tubig na to guys, ano yan, tubig alat. Galing sa ano, sa dagat. You know. Dito guys, baba pa dito. So ganito na yung sitwasyon ng daan dito guys. Ito yung ano, mapunta ng Colgante. Kung makikita nyo, may mga butas-butas na. Tapos yun yung mga bahay, may tubig pa rin. Uy, lalim nun ah. Putik, mapapalaban tayo dito. May natitira pa pala. Ayoko na. Ayun, konti lang pala. Ayan guys, diba? Meron pa rin ba dito? Aray ko. Ito yung ilog Ito yung ilog nila. Kapantay na ng ano, ng kalsada. Grabe. Tapos dito dito lubog pa rin sila guys Sa Pangpalay, Tilaksan, lubog pa rin. Tinan mo siya nakabota. Usong-uso yung ganyan dito. Grabe no. Etong daan na to guys, ano na, yung tinaasan na to. Pero hindi tingnan nyo, dumaan ako dati dito guys bago ano maghabagat. Mayroong tubig to, inabot pa rin sila. Ayun ito yung malalim na part dito ayan. So dito guys, meron pa rin natitirang baha. Actually ito, hindi talaga nawawalan ng tubig dito Ito kasi yung pinakamalalim. Sinemento na to guys. Ito ay nasemento na dati. Ang problema nga lang, mababa yung ginawa nilang daan. Sementado yan hanggang doon Kaso lang may baha pa rin. Ang problema kasi dito, wala silang kanal. Tapos yung nakita nyo man kanina yun nandun, diba? Umahapaw yung nila, sapa. Yung ibang mga bahay dito guys, tinataasan na nila kasi alam nila darating ang panahon, abutan pa rin ng baha to. Tong daan na to. Asa na ba yan? Ayun ito na yung simbahan nila Yan, pangalawang palapag na yan guys. Ganyan na yung ginawa nila para makapagsimba lang sila dito. Tara na, uwi na. Yung mga nag-aangkat dito ng mga isda guys yung mga nagde-deliver sa Metro Manila. Ayan, nag-aantay sila ng mga bangka.
Magde-deliver sila ng ano, bangus sa tilapia. Ayun oh. Uy, nako. Grabe laki oh. Meron pa silang ano, sugpo. Mas magkano ganito? 100 kilo. Yung ano po, yan 550. Mahal din pala no. Yung ganito tilapia. Ha? 90 lang isang kilo. Patira 90 din. Ah, 50 lang yan. Magkaiba pala yan no. Ang laki nito. Ano po to? Ah, dalag. Nga. Para na siyang ano na tilapia. Ano? Para na siyang bangus pala. Na imported. Meron pala nagbebenta dito guys. Sayang. Wala kasi lutuan dun eh. So in fairness guys, mabilis yung pagguba ng tubig baha ngayon. 3 linggo lang no? Umupa na. So talagang maganda yung ano, ginawang dredging ng San Miguel Corporation ni Boss Ramon ng kulang na lang talaga guys. Yung ano na lang sana, yung magkaroon ng dam doon sa mga kabundukan ng Sierra Madre. Particular doon sa ano, sa may Minalungaw National Park. Yun, talagang hindi nawawala ng tubig doon guys. Ang lakas lagi ng ano, ng agos doon. Saka doon sa ano, sa may Santa Fe, sa may Karanglan. Pwede rin tayuan din yun ng ano ng dam.